Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabot eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, Hunyo 15, 2026. Akong inyo tagbalita Hope Trechante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Pilipinas magabukas sa mga bag-o nga embahada sa iban pa nga pungsod. NMC nagpahayag sang suporta kay Secretary Teodoro matapos sang unilateral sanctions. Banwa sang San Joaquin magapatuman sang Interagency Defense Operations Exercise. Regional Alternative Child Care Office naghiwat sang bisikleta bike kag fun run kapin 300 nagbuylog sa bisikleta. 87 ka trainees sang Dumalag Vocational Technical School sa idalom sang Training for Work Scholarship Program nag-graduate.
DENR Western Visayas kag EMB Region 6 may bag-o na nga pinuno. Kag 160 ka job seekers hired on the spot sa ginhiwat nga Philippine Independence Day Job Fair sang Dole Region 6. Philippine Standard Time alas 8:04 sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye na sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpahayag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magabukas ang Pilipinas sa mga bag-o nga embahada bilang kabahin sang padayon nga nagapagpalapad kag pagpaligon sang diplomatic relations sang pungsod Pilipinas sa international nga komunidad. Sa iya pahayag sa nagligad nga Vin d'Honor, ginsiling sang presidente nga magatukod ang administrasyon sang bag-o nga mga embahada sa Astana sa Kazakhstan kag sa Accra sa Ghana. Dugang pa niya, padayon man ang gobyerno sa pagtuon kag pagpalapad sang diplomatic presence sang Pilipinas paagi sa pagbukas sang dugang nga embassy sa United States sa mga pungsod sang Southeast Asia kag sa rehiyon sang Caribbean. Suno sa Malacañang, kabahin ini sang tikang sang administrasyon nga mapabaskog ang relasyon sang Pilipinas sa iban pa nga pungsod kag mapalapad pang serbisyo para sa mga Pilipino nga nagapuyo kag nagatrabaho sa gwa sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginkumpirma sang Philippine Coast Guard nga yara sa gihapon sa sulod sang Baho de Masinloc ang floating platform nga ginbutang sang China sa nagligad nga mga inadlaw. Ginpahayag ni PCG Rear Admiral J. Tariela nga nakit-an pa sa gihapon ang nasambit nga struktura sa shoal apang naghali na ini halin sa tunga sa bahin pakadto sa aminhan nga bahin sang lugar. Bangod sini, liwat nga nagpahayag sang kabalaka ang National Task Force for the West Philippine Sea nga posible nga kabahin lamang ini sang mas malapad nga tikang sang China gud mapalapad ang kontrol sini kag makapatindog sa mga pasilidad sa karagatan. Suno sa PCG, yara man sa gihapon sa sulod sang Bao de Masinloc ang duha ka research vessels sang China nga padayon nga ginamonitor paagi sa maritime patrols kag public domain awareness campaign. Samtang ginsiling ni J. Batumbakal, isa ka eksperto sa maritime security kag propesor sa pagbutang sang floating platform, bangod mahimo ini nga magresulta sa sitwasyon nga kapareho sang Mischief Reef nga nangin isa sa pinakadako nga military outpost ng China sa West Philippine Sea. Dugang niya, nagsugod man kung tani ini sang una bilang pasilidad para sa mga mangingisda antes naglapad ang presensya sang China sa amo nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bay nagpahayag sang suporta ang National Maritime Department o Council kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos ginanunsyo ang unilateral sanctions nga ginpatuman batok sa iya kag sa iya pamilya. Sa pahayag sang konseho, ginsiling nga padayon nga ginapatuman or ginatuman ni Teodoro ang iya mga katungdanan suno sa lihi kag mga pulisiya sang Pilipinas kag para sa lehitimo nga interes sang pungsod. Gindugang sang NMC nga ang pahayag kag aksyon sang tigliko may kang tanan sa pagpadayon sang Pilipinas sa pagdepensa sang iya soberanya, sovereign rights kag jurisdiction sa West Philippine Sea suno sa Konstitusyon sang Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kag sa 2016 Arbitral Award. Ginpabutyag man sang konseho nga responsibilidad sa mga opisyal sang gobyerno ang pagduso sang interes sang pungsod sa sulod sang ginatugutan sang lahi kag para sa kaayuhan sang mga Pilipino. Nagpasalig ang National Maritime Council nga magapadayon sa pagsuporta sa malinong, legal kag whole of government nga mga tikang para sa maritime rights kag interes sang Pilipinas. Ginpabaskog man sining iya pagtugyan sa dialogo, kalig-on kag isa ka rule-based maritime order nga nagpasalig sang pagtahod sa international nga lahi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa piyak nga bahay magahiwat sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa June 17 alas 9 sang aga sa mga barangay sang Igcondaw kag Kataan sa Banwa sang San Joaquin. Suno sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang San Joaquin, ang aktibidad nagatuyo nga mausisa ang kahandaan kag koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno sa pag-atubang sa nagkalain-laing nga emerhensya kag kalamidad pareho sang armed conflict, bagyo kag iban pa. Ang ITDOX isa ka simulation exercise nga nagapakita sang papel sang Armed Forces of the Philippines sa pagdepensa sang teritoryo sang pungsod kag sa pagpakig-angot sa mga ahensya sang gobyerno sa panahon sang krisis. Ginaingyo naman sang MDRRMO ang publiko nga magpabilin nga kalmado, likawan ang pagpalapta sang wala na pamatud-an nga impormasyon kag limitahan ang hindi importante nga pagbiyahe sa adlaw sang exercise. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nagapanawagon sang hugot nga pagpatuman sang National Building Code si Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas kasunod sang natabo nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Suno kay Salinas, importante nga masiguro nga nagasunod sa husto nga standard kag kalidad ang tanan nga building o kon infrastruktura agud malikawan ang dako nga halit pananglit may magluntad nga mabaskog nga linog sa probinsya. Pahayag sang MDR or PDRRMO chief, may ginbilin nga leksyon ang linog sa Mindanao. Lakip na diri ang pagsiguro nga may igkasarang sa linog ang mga building sa probinsya, ilabi pa nga may ara sang earthquake generator sa rehiyon, ang West Panay Fault kag Negros Trench. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Regional Alternative Child Care Office naghiwat sang bisikleta, bike and fun run, kapin 300 nagbuylog sa bisikleta. Si Marian Grace Serenieta para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kapin 300 ka individual ang nagbuylog sa giniwat nga bisikleta, bike and fun run sang National Adoption and Alternative Child Care Authority o KONDAC Regional Alternative Child Care Office o KONRACO Region 6. Ang ikaapat na annual bike ride and fun run for a cause kabayan sa pagsaulog sa Adoption and Alternative Child Care Week. May 130 ka bikers kag 132 ka runners ang nagbuylog sa kahiwatan nga nagumpisa sa Iloilo Provincial Capital. Giampangunahan ng Dairaco 6 Officer in Charge Janice Brasileño, Attorney Flora May Alejandro, Legal Officer, kag Ivory Pareño, Administrative Officer 5 ang wellness event. Sa iya mensahe, nagpanawagon si Brasileño sa komunidad nga padayon nga suportaran ang ila kausa kag ginatagan niya sa pagtamo ng importansya sang kolektibo nga paghulag agud wala sang kabataan nga mabilin. Ang tuigan nga pag-obserba ginamando sa idalan sa Republic Act No. 11642 o kon Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Ang selebrasyon nagatuyo nga pasanyugon ang legal nga pag-adaptar kag alternatibo nga pag-atipan sa bata agud makabenepisyo ang mga kabataan nga Filipino nga naganghulat sa permanente nga pagbutang sa mahigugmaon nga mga puloy-an. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang 87 ka trainees sang Dumalag Vocational Technical School sa idalom sang Training for Work Scholarship Program nag-graduate si Marian Grace Serenieta para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-graduate sa nanaytuhay nga kurso ang 87 ka trainee sang Dumalag Vocational Technical School o kon DVTS ining karon lang. Isa ka graduation ceremony ang giniwa sa DVTS Quadrango sa Capiz. Ang mga trainee beneficiaryo sang Training for Work Scholarship Program o kon TWSP sang Technical Education and Skills Development Authority o kon TESDA.
Ang mga trainees nakatapos sa Early Childhood Care and Development Services NC3, Driving NC2, Events Management Services NC3, kag Organic Agriculture Production NC2. Sa mensahe ni Vocational School Administrator 3 Dr. Revek Ferbaldos, gimpahayag niya nga ang okasyon pamatuod sang kabudlay sa mga trainee kag pamatuod nga ang Technical Vocational Education and Training o TVET makabag-o sang mga kabuhi. Ginahilo man niya ang graduates nga magpadayon sa pagtuon kagamiton ng ikasarang sa paghimo sang positibong epekto sa ila mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suman Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang bago nga Regional Executive Director or formal na nga ginsaylo sang anay nga Regional Executive Director sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, Raul Lurilla, ang pagpanguna sang ahensya sa iya bago nga RED si Attorney Ramar Neil Pascua sa isa ka turnover ceremony. Ang pagbalhing sang pamunuan ginpatuman sunod sa DNR Special Order 2026-318 nga ginpermahan ni DENR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna. Nagtambong sa seremonya ang mga matag-as nga opisyal sang DNR 6, lakip na Sunday Assistant Regional Director for Technical Services Edgardo Rostata, kag ARD for Management Services June Melissa Garol. Kaupod ang mga Provincial Environment and Natural Resources Officer, Community Environment and Natural Resources Officers, mga Division Chief, kag mga empleyado sang DNR 6, Environmental Management Bureau, kag Mines and Geosciences Bureau. Sa okasyon, ginpasalamatan sa ahensya si Lorilla para sa iya kontribusyon sa rehiyon, samtang ginpahayag man ang kahandaan sang DNR 6 nga magpadayon sa pagserbisyo kag pagpatuman sa mga programa para sa pagpangapin sang palibot sa idalom sang pagpanguna ni Pascua. Ginalauman sa ahensya nga mas mapabaskog pa ang mga tikang para sa mas berde kag mas uswag nga Western Visayas sa bag-o nga liderato. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 160 ka job seekers ang hired on the spot sa ginhiwat nga trabaho agad job fair sa Department of Labor and Employment Region 6 bilang kabahin sa nga ika-128 nga Philippine Independence Day. Sa masobra 1,000 nga kwalipikado nga job seekers sa ginhiwat nga job fair sa Robinson's Place, Iloilo, 160 sa ila ang HOTS as of June 12. Kalabanan sa mga HOTS ang hired bilang sales, associate, cook, loan officer, service crew, investment specialist, kag government internship program. Samtang may araman sang 145 nga near hire. Madumduman nga naglabot sa masobra 5,000 ang job vacancies, local kag abroad, ang gintanyag sa ginhiwat nga job fair. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO naghiwat sang libre nga theoretical driving seminar sa Ibahay, Aklan. Si Janelle Baclay para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Yara sa 179 ka mga aplikante sang driver's license na nakabenepisyo sa libreng theoretical driving seminar sang LTO Aklan District nga ginhiwat sa banwa sang Ibahay sa probinsya sang Aklan. Duha ka adlaw ginhana sa gintuluan sang mga lahi sa dalanon kag kampanya sa road safety ang mga luyag mag-apply sang driver's license para mangin responsable nga mga motorista kinpatigay ng theoretical driving course sang Hunyo 11 tubtub 12 sa Ibahay Sports Center sa pangabayman sang LGU kag Ibahay PNP sa din madamo ang nabuligan sang paghanas. Paagi sini matudloan sang mga layi ang mga motorista nga nag-apply sang lisensya. Ang aktibidad ang kabahinman sang programa sang LTO sa pagpalabot sang serbisyo sa pagpabuno ni LTO 6 Director Attorney Jose Duspan II. Matapos ang seminar, ginatagan man sang TDC certificate ang mga aplikante nga isa sa mga requirement agad makakuha sang student driver's license. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Province nakakuha sang housing funding gikan sa DSUD. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
nakakuha sang pondo para sa socialized housing project ang Iloilo Provincial Government gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development Expanded 4PH Project Management Office. Ang proyekto para sa mga informal settler families sa banwasang Santa Barbara. Suno sa provincial government, ang mga pamilya iga-relocate agud maghatag ligwa sa pagpatukod sang Smart Green Government Center. Ang Regional Government Center isa ka flagship project ni Governor Arthur Defensor Jr. nga magaserbe nga centralized facility sa diin ipahamtang ang mga opisina sa mga national government agencies agud mapahapos kag mapanami ang paghatag serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, Negros Occidental Provincial Government nag-turn over sang 350,000 pesos insurance claim sa mga barangay frontliner. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover sa 350,000 pesos kabalor sa insurance claim sa mga barangay frontliner ang Negros Occidental Provincial Government. Ini sinalong sa barangay insurance program na naghahatag sa insurance coverage sa mga barangay tanod, opisyal kag empleyado sa barangay, barangay health worker kag mga barangay nutrition scholars bilang pagkilala sa importante nga papel sa komunidad. Ang mga tagbaton sa insurance claim naghalin sa banwa sang Ibi Magalona, Binalbagan, Murcia kag Isabela. May mga benepisyaryo man nga naghalin sa syudad sang Himamaylan, Sipalay kag Victorias. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herva sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa gihapon sa probinsya sang Negros Occidental, halos 800 ka mangunguma sa Pulupandan kag Bago City nagbaton sang bulig pinansyal gikan sa presidente. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang bulig pinansyal si dalom sang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ang halos 8,000 ka mangunguma gikan sa Bago City kag Pulupandan. Ang ayuda ginahatag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga nagatanom sang palay, tubo kag mais nga narehistro si dalom sang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kung RSBSA. Kada benepisyaryo nagbaton sang 2,325 pesos bilang pagtabang sa kasaka nga gasto sa produksyon, presyo sang krudo, kag ibang nga panghangkat sa ila pala nga buyan. Sa nasabit nga numero sa benepisyaryo, 7,709 ka manghuma ang ginabuligan sa syudad sang Bago, samtang 238 pa ang nabuligan sa banwa sang Pulupandan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, mainit nga ginabi-abi ni Police Regional Office 6 Director Randolph Tuanyo sa iya 11 nga command visit sa Iloilo City Police Office. Sa iya pagbisita, nakitan sini ang maayo nga performance sang ICPO sa diin sa duha ka sunod nga tuig nakuha nila ang Best City Police Office Award kag luyag sang opisyal nga makuha pagid sang ICPO ang pagkilala sa sunod nga tuig agud makuha ang Grand Slam. Sa maayo nga performance sang ICPO ginpanugyan sang opisyal sa kapulisan nga panuboon ang 8 focus crimes kag pasangkaron ang anti-criminality operations ilabi na sa kampanya kontra illegal nga droga. Importante man suno kay Tuanyo nga mabaskaw ang police visibility agud mabatsyagan sang pumuluyo nga safe sila. Nagpasalamat naman si ICPO Director Wilbert Parilla sa pagbisita sang opisyal bangod magaserbe ini nga inspirasyon sa kapulisan nga magpursige pa agud nga madulong ang kalidad nga serbisyo sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 8:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod si Alan Defante kag Rochelle Jones sa Tahero sa engineering team. Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas.